kunting kulo kasi matigas pa yung ating ampalaya. Ganyanin natin. Yan. Ilagay na natin yung ating bawang. Galaw-galaw. Ayan, hanggang sa magiging brown na yung ating bawang at sibuyas. Ayan, malapit na. Huwag lang kayong mainit. Ating kamatis. Ayan. Tatlong klase lang yung ating gulay. Tanggalan lang natin ng kunting balat. Ganyan lang siya. Ganyan. Iba nakita nyo, ganyan. Ganyan lang hanggang sa mabawasan to lahat. So, ganyan na yung itsura niya. Tanggal na. Binawasan ko na siya. Nang ganito lang yung hiwa ko ng ating kalabasa. Ito lang yung gagawin nyo. Ganyan. Yan. Ganyan. Hanggang sa maubos to. Pati to maubos. Ito ang hiwa. Tanggalin yung dulo. Tapos hiwain nyo yung okra na ganyan. So pwede na yung ganyan. Depende sa inyo kung paano nyo gawin yung paghiwa ng okra. Ito hybrid na okra. Mura lang to. Ngayon 10 piso ang tali. Kita nyo naman, oh, marami. Dati yung 10 piso mga ano lang, mga ganun lang kadami. Tapos siniwa ko na lang sa gitna. Ganito na yung pinili ko eh. Para kasi mas mabilis yung paghiwa. Yan, hinugasan ko na to ng paulit-ulit para matanggal yung kanyang dumi. At ganun lang kasimple yung paghiwa. Kailangan lang yung ating gamit na panghiwa ay matalas para hindi tayo mahirapan maghiwa. So ganun lang kasimple maghiwa ng okra. Itong ampalaya, nahugasan na to. Itong 2 piraso na ito ay 20. So yung paghiwa nito, ganyan lang. 1, gawin natin 3. Tapos hiwain natin ng ganun. Pag nahiwa ng ganun, ito yung buto ay tanggalin natin. Ayan, ganyanin nyo lang. Tag! Diba? Tanggal na. So, hiwain mo sa gitna. So, ganito lang kasimple. Diba? Yung paghiwa ng ampalaya. So, ito naman, ganun din ang gagawin nyo. Tanggalan nyo ng buto sa ilalim. Tapos hiwa. Ganyan lang. Paulit-ulit lang na ganitong paraan sa paghiwa ng ampalaya. Ito na yung ating gulay, okra, ampalaya, at saka kalabasa. Himayin lang natin ng maninipis yung ating sahog na lechon manok. Meron tayong 4 na kamatis. Ayan. So, okay na yung ganitong hiwa. So, ganito lang yan ang paghiwa. Tanggalin nyo lang yung dulo. Hiwain nyo sa gitna. Yan. Tapos ganyan. Tapos yan. So, ito naman yung ating sibuyas. Iniwan ko muna yung kanyang puwit. Tapos, hiwain nyo sa dyan. Ganyan. Diba? Tapos, tanggalan nyo yung puwit. Yan. Tingnan mo yung tsura. So, ganun lang. Ito naman yung bawang. Yan. Kumuha lang tayo ng mga
Ayan, ganito. 5 piraso, pwede na yan. Para mas mabilis at madali. So, ang gagawin nyo, ganito lang. Pukpukin nyo yan, ganyan. Oh, diba? Oh, mabilis balatan pag pinukpok. Kasi nga, ang kanyang ulo ay lumalambot. Tapos, hiwain nyo lang ng gano'n. Ayan. So, ganyan lang siya. Okay na yan. So, ganun ulit sa isa. Paluin nyo ng ganyan. Pisat na siya. Diba? Pag napisat na, so yung balat niya mabilis lang tanggalin. Pag natanggal mo na, depende kung anong klaseng hiwa ang gusto mo. So, pwede na yung ganong hiwa. O, diba? Ganun lang kasimple. Tapos, itong natira, ganun din gagawin mo. So, ito na yung hiwa natin na bawang. So, pag ayaw nyo ng magbalat, meron na bibiling bawang sa palengke na hubad na. Isa na natin ang ating mga ricado. Unahin natin ang sibuyas, bawang, kamatis, tsaka yung sahog. Yan. Tayo lang natin na maluto yung sibuyas. Galaw-galawin nyo na lang para hindi ma-stroke. Joke lang. So, ganun lang. Galaw-galawin nyo lang yung sandok para gumalaw yung ating sibuyas. Ayan. Pag sigurado na kayong okay na yung sibuyas, yung ating bawang. Ganun din ang gagawin nyo. Galaw-galaw. Ayan, hanggang sa magiging brown na yung ating bawang at sibuyas. Ayan, malapit na. Huwag lang kayong mainit. So, okay. So, kunting minuto na lang at isunod na natin yung ating kamatis. So, hindi pa nagba-brown yung ating bawang. So, wag muna natin siyang galawin. Baka mainit. Ayan. Ayan. Nag-uumpisa na mag-brown yung ating bawang. So, ilagay na natin yung ating kamatis. Ayan. Sabi pa nila, pag kumain ka ng kamatis, yung mukha ay magiging ano ba sa tingin niyo? Makinis? O wala lang? Pero yung pag siniwa nyo ito, maliliit para mabilis madurog. So, depende lang sa inyo kung paano nyo siya hiwain. Pero ganito yung gusto ko. Ayan. So, ito na yung sahog natin. Ayan. Ibuhos na natin. Ayan. Sinimay ko lang siya ng maliliit. Pero meron pang isang malaki. Yan, dudurogin kita. Ayan. So, okay na siya guys. Ganyan na. So, ang gagawin natin, haluin lang natin. Ayan. Kunting halo lang. Ayan. Pwede na yung ganyan. Tapos, ilagay na natin yung ating gulay. Ayan. Yung kalabasa, okra, saka ampalaya. So, ang gagawin natin, biglain na natin yan. Ganyan. Oo, ganyan. Oo, kamayin mo pa na ganyan. Diyan na natin ng tubig. Kunti lang para hindi masyado masabaw. Takpan na natin siya. Antayin natin siyang kumulo at maluto. Okay, kumukulo na yung ating gulay. So, hindi pa pwedeng alungkatin. Baka magtampok. Takpan muna natin. Lagyan natin siya ng pampalasa. Yan. Ito pa. Asin. Cubes. Tapos lagyan natin siya ng yan. Ajinomoto. Ayaw mo lumabas. Yan.
Alugin kita. Yan. Tulog tayo, kaya ayaw lumabas. Ayan. Tapos, para mas malasa pa, dagdag pa natin to. Ayan. Tapos, takpan natin ulit. Mamaya na natin haluin. Yan. Dahan-dahan lang. Para hindi madurog. Yan. Para yung nasa ibabaw ay umilalim. Para ito naman yung maluluto. Yan. Dahan-dahan lang. Yan. Dahan-dahan. Okay. Medyo malaki yung okra eh. Pero okay lang yan. Dahil sa ating kalan at apoy ay lulutuin niya yung mga matitigas na bagay. Pwede niyong dagdagan yung tubig. Tsaka pwede rin itong lagyan ng bagoong, alamang o kaya isda. Para mas masarap. Pero ito, okay na to sa akin. So, kunting ano pa yan, kunting kulo. Kasi matigas pa yung ating ampaloyo. So guys, meron naman akong bagong menu. Ito basic lang to guys, kung sila pa, basic. Pinakbet. So, ito yung mga lutong Ilocano. Pero ang nagluto nito ay hindi Ilocano, kundi Bisaya. Alam nyo guys, taga-ano ako eh, Mindanao. Kaya ang salita ko at pananagalog ay hindi masyado maayos at maganda, pero pagtyagaan nyo na. Lord, kami po ay nagpapasalamat muli sa kaloob niyo po pagkain sa amin sa gabi ito. Maraming salamat po at magandang gabi. Una natin ang kanin. Siyempre, kanin muna. So, katamtaman lamang sa kayang-kaya ng inyong panunaw. So, okay? Ganun. Ganun lang yan guys, kadami ang aking kakainin na kanin kasi ngayon ay gabi. So matutulog na lang tayo at magpapahinga. Tapos ang ating sasandukin naman ang susunod. Sana yung sandok natin na medyo malaki. Ito ay pang bunganga. Yung pang gulay, sana yun. Kunin mo nga sandali mga kaibigan. At ito na. Ito na yung ating pang gulay. So guys, ganito lang. Yan. Mahilig kasi ako sa okra tsaka ampalaya. Tsaka kalabasa. At kalabasa. Yan. Hindi na natin piliin pa kung ano yung meron, yun ang ating sasandukin. Pampahaba ng buhay ang gulay. Sabi daw nila, pampahaba ng gulay ang buhay. Tama ba yun? Pampahaba ng buhay. Pampahaba ng buhay ang gulay. Baliktad pala ako. Sabi nga nila, ang apat na kalabaw, apat na pa ay nagkakamali. Dalawa pa kaya? So, umpisa na natin ang pagkain. So, subo mo na. Ayan. Lumipat ang ulam doon. So, ang pinakbit guys, pwede kasing, subo mo na. Pwede kasing maraming gulay ang ilagay mo. Yung nilagay ko kasi kalabasa, nalaglag ang isa, isubo ang isa. Kalabasa, ampalaya, saka okra. Pwede mong lagyan ng sitaw. Pwede mong lagyan ng yung ng malunggay, gulay, yung parang puno siya, yung bunga. So maraming klaseng pwede mong ilagay sa pinakbit. Pero yung pinili ko guys, 3 klase lang. Kasi mas mura kasi ngayon ang kalabasa. Nakita niyo yung kalabasa na yun, 20 lang yun. Tapos yung okra na yun, alam niyo, madami masyado. Ang tawag nila doon ay daw, hybrid kasi mahaba. 10 piso lang yun. Tapos yung dalawang ampalaya, alam niyo kung magkano? 10 isa, 20. Mura ngayon ang gulay, kaya naisipan kong gumawa ng pinakbet. Kasi pagpunta ko kanina sa palengke, nag-iisip ako kung ano yung aming ulamin. Kasi ganoon naman ako, hindi ako mag-isip kung ano yung lulutuin ngayon sa bahay. Pagdating ko sa palengke, doon na ako mamimili kung ano yung lulutuin ko at ano yung bibilhin ko
para makatipid kasi naisip ko na ang gulay ay medyo mura. Yun ang naisip ko. Tapos may natira kaming manok na binili ko nung isang araw. So may tira siya, nilagay namin sa rep. Tapos yun ang ginawa kong pangsahog. So, tapos isang cubes na chicken cubes o pwede ring pork cubes, pwede ring yung hipon cubes. Tapos pwede nyo ring lagyan ng bagong yan. Bagong isda, okay, bagong alamang. Depende sa inyo kung paano nyo lutuin at anong sangkap na ilagay nyo para mas malasa at masarap yung ating mga niluluto. So, umpisa na natin ang kainan, hindi ang daldalan. So, ito yung ampalaya guys. Yung iba, napapaitan sa ampalaya, pero pag nasanay ka na guys, ganun talaga yan, mapait sa umpisa. Pero pag palagi mo nang kinakain, yung pait parang normal na lang yan. Katulad nito. Wala na. Masarap naman siya. Tapos yung okra, ang iba, hindi sila mahilig masyado sa okra. Kasi nga, sabi nila nakaka-arthritis. Ibang okra may buto. Oh. Pero sanayin nyo na lang sarili nyo. Kung talagang magka-arthritis kayo, magka-arthritis. Diba? Oh, hindi ka kumakain ng okra para hindi ka mag-arthritis. Sa ibang bagay naman, kinakain mo na dagdag arthritis din. So, balance lang. Tubo ko na. Okay lang yung pagkaluto. Pati tayo may tubig. Tapos ito guys, kita nyo yung kalabasa. Hindi ko siya binalatan ng todo. Di ba yung iba talang tanggalin nila yung balat. So, inano ko lang. Kumbaga, bungi-bungi yung pagtanggal ko ng balat. Kasi sabi pa nila, narinig ko lang yun, na ang balat daw ay mas masarap at magbitamina. Kaya hindi ko na tinanggalan. Baka magkaroon ako maraming vitamina at lumusog ang aking katawan. Joke lang yan. Lang yun, dagdag kumbaga dagdag, basta yun na yun. Pagkain na, enjoy mo lang yung sarili mo at habang may pagkain-kain. Hindi nyo itong gayahin guys. Halimbawa may mga tira kayong mga ulam sa bahay nyo, isda, okay, baboy, na pwede nyong ihalo sa pinakbet. Maski 3 klase lang na gulay, pwede na yun. Tapos haluan nyo ng kamatis. Yung binili kong kamatis kanina, 4 na piraso o 18. Kung ano yung mas mura, na mas alam nyo lutuin, na mas malasa, ganun lang yun. Pero Balikan. masarap yung kalabasa. Sabi nila yung kalabasa daw, pampalinaw ng mata. Itang yuka. Grabe no, pampalinaw. So, Ang okra, para naman. pampalinaw ng mata. So, hindi mo na kailangan magsalamin o maglagay pa ng salamin sa mata. Kasi kalabasa na lang, lilinaw ng mata mo. Totoo ba yun? Joke lang. Ano lang, dahan-dahan subo. Yan. May ano pa tinik. Tinik ba ito? Tinik ng manok. Kung pang-ulam lang guys, pwede na itong ganitong mga luto ng pinakbet. Pag pang benta mo, so kailangan mo talagang bumili ng mga sahog na yung hindi yung katulad nito na tira. Pag ulam lang, pwede na yan. Pag gusto mong paninda, bumili ka ng manok o kaya karni. So, ganun yung magandang halo nun. Tapos lagyan mo ng bagoong. Yung bagoong isda, mas masarap yun. Pag tinikman mo, sarap nun. Basta tamang-tama lang yung timpla mo. Talagang ang kanin na isa, madagdagan mo pa ng isa o kaya kalahati. Kasi masarap kumain ng gulay. Alam nyo guys, ang gulay, hindi masyado mahirapan yung ating bituka sa pagtunaw. Kasi nga, ang gulay malambot lang. Hindi katulad sa karne na, kumbaga ito pag giniling, kumbaga sa takbo ng sasakyan, ito ay di ba ang
sasakyan, four wheels o kay motor, may primera, may segunda, may tercera, may kwarta, may quinta. Kumbaga sa sasakyan, ang giling nito guys ay ano, tercera o kaya kwarta, di ba? Ano, madaling Madigest. tunawin. Pag karne kasi, pag primera, pag matigas ang karne, tapos hindi masyado malambot yung pagkalaga mo, mahirap tunawin yun. Kaya ang giling nun, primera. So, hirap na hirap yung makina mo, yung kan mo. O kaya kung medyo katamtaman lang yung ano nun, lambot, mga tercera. O kaya segunda, mas hirap pa yun. Kailangan ganun yung pag ano ng ating katawan, paggiling. So, pag gulay, mabilis lang. So, dagdag kaalaman yun ha. Itong pagluto ko, walang sekreto yan. Teknik lang. Ang teknik nito ay Pagmamahal. kailangan pag nagluto ka, pagmamahal. Tawa sila oh. Anong klaseng pagmamahal? Basta ano lang, chill ka lang pag nagluluto. Huwag ka masyadong nagmamadali. Kasi nga, antayin mo talaga na maluto. O depende yan, nagpamamadali ka, yung kalan, laksan mo. So pag malakas yan, mabilis maluto, di ba? Mabilis ka matapos. Pero ang gagawin mo, nung nagluto ka, hindi ka man nagmamadali. Ganun yan, gandaan. Kasi nga matatapos rin yan. Kumbaga, may umpisa, may hangganan. Sabay subo ng ganito. Bakarap. Ang gulay kasi guys, maski marami kang maubos, makain, okay lang yun kasi kailangan din natin ng gulay sa ating katawan para balance. Kasi pag maraming karne, baka tatagilid tayo maglakad. Pag maraming gulay, baka tatagilid. Kaya balance sila, parang lakad natin diretso. Joke lang yan ha. Basta bahala na kayo. Ganun lang talaga ako guys. Palabiro, minsan seryoso. Ito mas masarap. Kalabasa. Ano to eh. Kumbaga malabo. Malabo. Ano ba yung malabo? Malapit. Malagkit. Maligat. Maligat. Ano pa? Mali. Malambot. Malambot. Itong kanin. Masarap. Itong kanin, dagdag ano rin to. Masarap ang kalabasa. Dagdag laman tiyan. Guys, dati yung binibili kong bigas Saway ka. na ano. Ano yung binibili natin? Pandan. Buko o kuko? Coco pandan. Kuko pandan. Yung galing Thailand. Dati bili ko nun pinakamababa. 1-1 nung huli. 1-1 yung huling buwan. Tapos ngayon, nawala ng stock matagal. Tapos ngayon may dumating. Alam niyo kung magkano ang presyo? 1,400 na. Ay, mahal na. Sobrang mahal. Kaya ang binili ko ngayon, medyo ano lang, yung 900. Ngayon siguro, kukunti ang supply kaya mahal. Minsan ang tao, pag yung budget mo, nagtitipid ka, pinagkakasya mo lang, kung ano lang yung kasya ng budget mo, basta may mabili ka lang bigas, ulam, tama na. Pero kung nakasanayin mo yung ganung bigas, maski mahal, basta may pera ka, okay lang. Pero guys, ano bang mga bigas at paborito yung ulam, karne, gulay, kung ano pa man, mag-comment lang kayo. At share nyo lang sa akin yung mga niluluto mo. Ito tama na to. Lubusin ko na to guys, na magpapasalamat sa inyo sa lahat ng nanood ng aking mga content na luto. So, inuulit ko, hindi ko naman kayo kilala o hindi ko kayo na-meet ng personal, pero ako'y nagpapasalamat sa inyo dahil dyan ay nadagdagan yung aking viewers. So, talagang ang aking viewers ay ano lang, kukunti. Saka iilan lang, kaya wala tayong magawa eh. Kasi depende naman yan sa nanonood kung sino yung gusto nila. Pero ako, tiis-tiis, tiyaga-tiyaga. Baka maraming may gusto dyan. Manood, i-like lang, share. At para updated kayo sa aking channel, pwede kayo mag-subscribe.
Ito yung inyong likod, si Papa Rex. Babu! Thank you and God bless sa lahat ng nanonood at sa lahat ng mga taong sumusuporta at pray lang tayo kung ano man yung mga hiling natin sa Kanya. May takdang panahon para dyan. Babu!